O siya, samahan nyo kami magluto ng masarap na putong bilanghoy. Bilanghoy or balanghoy, bahala ka na dyan. Basta sa amin, bilanghoy yan. Hello mga sangkay! Another day, another Sunday! So, sa video na to, ang nanay ang bibida. Siya kasi ang magaling magluto ng puto. Siyempre, sa kanya ko nakuha yung talent ko sa pagluluto. Siyempre, sa unang step, babalatan muna natin itong bilanghoy. Tanggalin muna natin yung brown na yan. At itong nanay nga galing pala ng palengke. Bumili kasi siya ng kuskusan. At may dalang dalawang bagol. May bagol naman ang ate, kaso isa na lang. At ito talaga yung binili niya doon kasi wala nang kuskusan ang ate. Kasi yung ginagamit namin dati, yung kuskusan ng cheese lang. At dahil nga malalaki to, At madami. hindi nga uobra yun, kaya bumili siya ng malaki. At diretsong hinugasan na nga ng nanay pagkatapos niyang balatan. At tumulong na nga itong aking pinsan para daw mabilis magawa at makakain na. At dali-dali niya ng trinay etong pangkayod niya. Dinala niya na talaga dito sa Pampanga ang kanyang reseping puto. At eto nga yung dala niyang bagol. Dali-dali na rin namin linis. Para hindi niya na nga gawin to kasi kaya naman namin to. Pinagtatanggal lang namin dito yung mga tira-tirang laman ng niyog. At binutasan na rin namin. O siya, ito nga yung magsisilbing steamer namin. Maganda kasi pag dito ka nagluto. May shape kasi yung puto mo. At ayan na nga, nag-ready na nga ang nanay. Eto na nga yung may niyog at may asukal. Pinaghalo na yan dyan ni nanay. At eto naman yung wala pang halo. Eto yung kinudkud na balanghoy, kaputi-puti talaga. At eto yung paglulutuan namin. May steamer ang ate pero trip ni nanay dyan magluto. At dahil kumulo na nga yung tubig sa steamer, Eto, magsasalang na nga siya. ayan, nilagay niya sa bao. May steamer na nga, tapos may bao pa na steamer. Tapos akala nga namin ikakasya yung dalawang bao dito, pero hindi pala. Tapos ayun, mga 10 minutes nga nakita nga ng nanay na parang naluto na, kaya binuksan niya at ginanito niya. At dali na nga siya naglagay sa isang bao. Excited yarn! Alam nyo, itong nanay namin, napakahiling magluto ng mga kakanin. At gustong gusto rin namin talaga yung luto niya. O, alam nyo na kung saan ako nagmana. Sa kanya ko nakuha yung hiling magluto ng mga kakanin. Eto na nga yung una niyong sinaing, kinuha niya na at naglagay uli siya. Hulaan nyo, luto ba o hindi? Ayan, at sa unang sala nga namin ay napalpa. Akala kasi namin luto na kasi iba na yung kulay nung nasa ibabaw. Kaya sabi ko sa nanay, napalitan natin yung lutuan. At eto yung ipinalit namin. Ganito talaga yung nilulutuan niya sa samar. At eto 100% lutong-luto talaga yung puto mo. Ayan, ang hiram na nga kami ng takuri sa kapitbahay. O siya, nakalimutan ko nga yung Tagalog neto. Basta sa waray, tawag namin dyan takuri. Pinaglalagyan nga ni nanay ng mga kinudkud na kamote. Ang mga butas na masisingawan. At eto na nga yung magiging steamer natin. At sa ganitong paraan, madali kang makakapagluto. Ilang minuto lang, ay luto agad. O ayan, alam mo na. Kung paano madali makapagluto ng putong bilanghoy. Gawin mo na to at magluto ka na dyan. At binaliktad na nga ng nanay. Ito yung pinakaiintay ko, yung binabaliktad sobrang niya. Nakakasatisfied kasi pag nakita mong luto yung sa ilalim. Tapos yung shape niya. Grabe, nakakamiss talaga yung mga lutong pagkain sa sama. Buti na lang talaga magaling magluto tong nanay. Pero ngayon lang to kasi nandito siya. At eto na nga, minukbang ko na nga. Ayan, makakatikim na naman ng putong bilanghoy. Mainit-init pa sangkay. Ang sarap na itong i-partner sa kape. Ang sarap na ito kasi ang lambot. Naglaway na naman yung mga ating kong nasa ibang bansa. O siya, magtimpla ka na ng kape dyan dahil iitsa ko na iniimo. Yusin mo lang talaga na masasalo mo. Masarap din tong partneran ng paksiw. Isang kagat, namimiss ko na ang samar. Namimiss ko na yung dagat at bukid. At ganito pa kadami ang nagawa ng nanay. O siya, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye mga sangkay!